Banyo eh. Uy, ano ba ang ilo mo? Pawis na nga. Ikaw, fresh ka pa. Nandinig ako sa Diba? Siyempre, ako. Hindi mo mabinasa eh. Boss! Morning, sir! Sige, play alamin. Orange juice. Thank you, sir. Okay, got you guys. Okay naman yun. Pero okay maging mabuti. Pero siguraduhin nyo na yung pagiging mabuting tao nyo, hindi siya nagiging way para i-take advantage kayo ng iba. Diba? Mahirap kasi. Naiiyak ako yung papasta na naman yung love namin. Kasi ganun, okay, maging mabait at all times. Pero piliin nyo lang yung mga taong papapasukan nyo sa buhay nyo. Happy World Egg Day! Diba? Onoli. Mas mukha tuloy akong kanila. Oo naman, no? To do better. Yes, just siyempre, I mean, of course, aside from the right now, feedback is very important for me when it comes to out of order because hindi naman pwede yung laging magaganda lang yung tinitingnan natin kasi yung iba, it's not meant for them to bash or to say something bad about what they've seen. You'll see the difference. Yeah, and it's we're entitled to our opinion, and I understand people na hindi na please or may mga technical concerns about it, but those I take it as good points to learn. Okay, may point naman. I just see to it na tingnan ko muna kung yung sinasabi ba nito, kung may legitimacy ba or legitimate ka bang talagang pinanood mo and you're just basing your feedback on the technical aspect and the storytelling. Kasi naman, yung iba na, alam mo na, mema lang, di ba? Minsan hindi naman credible yung opinion. I filter and then I take it into account para at least for the next, okay, mas swabe na yung storytelling natin. And of course, in our industry, in every thing that we do, there's always feedback, good and bad. It's just a matter of how you see it and how you put those feedbacks into good use. Hello Kathleen fans! Ito na nga ha, kakulitan ni Sir Alden mga kasembreros at saka ni Ma'am Barbie. Nagkaroon pala sila, at saka si Sir David Licauco no, andito rin po. Nagkaroon pala sila ng World Egg Day today. Inahabol ko itong mga kasembreros kasi kakarating lang ng kuryente sa amin. So actually sana tatlo yung aking gagawin no, pero nga dalawa lang yung araw mga kasembreros dahil nga sa lindol. And pangalawang beses naglindol ulit kanina. Talagang let's continue praying po no sa protection po ng mga taga Davao po mga kasembreros. So talagang ang pinakasentro ay sa city, sa Davao Oriental. Dito sa amin malakas-lakas siya pero hindi kagaya nung sa na 7.6 yata yun, talagang grabe. So let's continue praying po no sa mga taga Davao po mga kasembreros, sa entire Philippines po mga kasembreros. Maraming salamat po. So ito na nga ha, pinakauna na dito ay si Sir Alden at saka si Ma'am Barbie nagkulitan no. Parang dumidikit kasi si Sir Alden kay Ma'am Barbie. Ipawis na nga si Ma'am Barbie tapos si Sir Alden daw ay bango-bango pa din. Parang ganon sabi niya dito mga kasi ang kulit ng dalawang to. Iiklian ko na lang mga kasembreros ha. Kasi nga ay medyo late na tayo. Tapos itong kanyang interview. Tapos naging parang ano siya dito, parang naging crew siya ng McDo nga mga kasi sa McKinley West. Tapos sa McDo na ito ay parang siya yung naglagay, siya yung crew doon na nagbigay sa customer sa drive-thru mga kasembreros. Tapos yun nga talagang maraming salamat, ganun. So imbis na umalis na yung customer na nakakotse ay nagpa-picture pa siya no, of course kay Sir Alden hindi niya pinalagpas. Nagulat siguro siya kung bakit si Sir Alden yung naging crew at saka nagbigay doon ng order ng customer mga kasembreros. So Dimple no, si Mr. Dimple, so si Tisoy mga kasembreros ay andito. And then ito yung kanyang interview mga kasembreros no, uploaded by One News TV. Parang yung sa out of Netflix niya, ang kanyang tinitingnan dito ay yung comments, yung feedback, yung kahalagahan ng feedback mga kasembreros sa kanilang ginawa nga na out of order mga kasembreros. So may mga iba na nagbabash, tapos na
Yung iba naman ay tinatanggap talaga nila yung positive criticism or constructive criticism, mga kasembreros. So, yun, talagang malawak naman ang pangunawa ni Sir Alden na ina-accept nila yung mga comments na minsan minsan parang harsh pero may tama. Tapos parang wini-weigh nila, no, tinitimbang nila yung comments or yung feedback ng isang comment or ng isang critic, mga kasembreros. Kasi yung iba naman ay mema lang, tapos hindi naman credible yung opinion. Tapos pinifilter niya talaga yung mga comments and feedback ng mga tao. So doon kasi sila nag-learn, no? Talagang tinitimbang nila kung anong gagawin next time and so on, mga kasembreros. And alam na natin si Sir Alden, alam niya yung gagawin, at saka alam niya yung kumaga pa yung yung mga technique and strategy kung paano hilutin, paano i-adjust and so on, mga kasembreros, no? So ayun po siya. And then ito, last item natin itong prayer niya, mga kasembreros, na for today. Sabi niya dito, "Dear God, help me experience breakthrough in the areas where I feel stuck. I want to grow, move forward, and live a life that honors you. Remove any barriers holding me back, and help me to level up my relationship with you. Strengthen my desire to seek you daily and obey your voice in everything I do." As Isaiah 43:19 says, "I see I am doing a new thing," God speaking. "Now it springs up. Do you not perceive it? I believe you are working in me even now. Lead me into the new, the better, the God-honoring path you've prepared for me. In Jesus' name, amen." So, amen and amen, Pops Alden. So, yun actually sa ating items, mga kasembreros, no, sa Kathleen. More on Alden ito, mga kasembreros, no. Tinatapos lang natin or sinimot ko lang, mga kasembreros. Actually, may mga iba pa. So, bukas na lang po. So, sana pipangin po natin ang napakagandang Word of God. And let's continue praying po sa mga biktima po ng lindol. Ang ganda po nito, mga kasembreros. Ang title po, "Si Lord ang bahala." Romans 8:31. "What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us?" Napaka-comforting at saka napaka-protective po ng ating Panginoon, mga kasembreros. This speaks about protection, no? Kung meron tayong protector sa ating bahay, let's say yung ating asawa or yung ating padre de pamilya, or kung tayo po ay single mom, tayo mga nanay, no? Anyone, mga kasembreros, or someone who protects us or gives us protection, mga kasembreros, or shield in general. Tayo, parang tayo, feeling safe, no? Feeling secure, yung safety andoon, mga kasembreros, because you feel na merong nagpo-protect, no? Parang merong may gusto willing makipaglaban on your behalf, mga kasembreros, kasi para kang may magtatanggol, ayon. So may magtatanggol sa iyo, mga kasembreros. So si Lord ang bahala. Napaka-sweet nito. Ang powerful verse nito nagmula sa Romans, mga kasembreros, no, 8:31, ay nagre-remind sa atin ng walang katapusan at walang kapantay, walang katulad at walang equal na proteksyon at support ng ating Panginoon, mga kasembreros, na nagre-reassure sa atin, no? Nagre-remind sa atin one more time ng Diyos natin, yung Almighty Creator natin, mga kasembreros, ay sa panig natin. So ito po ay sinasabi ni Apostol Pablo, kunyari tayo po ay may problema, may trials, may kalaban na mga masama, mga kasembreros, temptations kaliwat kanan. Ang temptation kasi maraming mukha yan, hindi lang iisang mukha. Ang temptation po pwedeng alak, no, kung tayo po ay lasenggo. Po pwedeng lust, no, yung pagnanasa ng laman, yung palautang yung palautang tayo, no. So temptation din yun, mga kasembreros, yung chismosa, marites tayo. So ano rin yun, no. Tapos mag-alibay ka, no, kunwari pag ikaw estudyante, no, pag ikaw ay trabahante, no. Marami, no, depende sa kung saang mundo ka gumagalaw. Pwedeng sa bahay, no. Minsan tinatamad ka, temptation, pagkain, no, kahit bawal ay kinakain mo pa rin. So iba't ibang mukha ang temptation. Yung wala kang panahon sa Biblia kasi tinatamad ka, inaantok ka, temptation yun, no? Parang gusto mo na lang humiga dun sa higaan diretso.
at napapagod ka na, so wala ka ng time sa Biblia, parang gusto mo nang humilata agad, so temptation yun, no? Manood ng kung ano-ano sa cellphone natin na hindi appropriate at hindi akma, no? Temptation yun. Basta maraming kumapa ang Panginoon natin gumagamit ng mga good people, good instruments sa ating buhay. Ang kaaway din po, no, si Satanas, no, ay talagang gumagamit din siya ng temptations para tayo po ay mawala at malayo dun sa kumapa sa faith at saka sa daan ng Panginoon, mga kasimres, na ibinibigay sa atin. So, ang verse na ito, mga kasombreros, ay encapsulates the idea or the truth that with God's presence and love in our lives, we can overcome any obstacle or adversary that may come our way. It is a statement of confidence and faith in God's ultimate power and sovereignty. So, napakaganda, no? Ito po ay talagang pasensya na po kayo, maingay ang mga aso dito sa amin, mga kasombreros. Pero sa kabilang kasi no, sa kabilang mga bahay, mga kasombreros. So, yun po, no, nagre-remind sa atin na ng ultimate power ng sovereignty ng ating Panginoon sa atin. Reflect on the beautiful promise of this verse, which it holds, mga kasos. Think about the times in your life when you have felt overwhelmed or faced with difficulties. How would your perspective change if you truly believed that God is for you and nothing can stand against you? So, parang kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? So, kung kaya si Lord ang bahala, mga kasombreros, parang siya yung tawag dito, siya yung bahala sa atin. So, just sit back, just relax, and see and watch the goodness in the amazing works of God, mga kasombreros. So, in Romans 8:31, the Apostle Paul poses a powerful question that resonates through the ages. If God is... So, question kasi ito na nagpapakita ba? Nagpapahiwatig ng katotohanan na kung nasa panig natin Diyos, sino ang makakalaban natin? Sino ang laban sa atin? Sino ang makakalupig sa atin? Sino ang makakapag-down sa atin? Sino ang alam mo yun? Ganon, mga kasos, because you trust God, mga kasos, in His power. Parang tatay mo, kunwari, 5-star general or police ang tatay mo. So, kunwari, pag ikaw ay bata pa, 4 years old, 2 years old, mga ganun, 5 years old. Susumungit ka sa tatay ko, no? Ganun, mga kasombreros, no? Kasi, alam mo na sundalo ang tatay mo, no? Alam mo nga, mapoprotektahan ka ng tatay mo kasi nga, alagad sila ng batas, alagad sila ng kapayapaan ng mga peacemaking body or peacemaking personnel sila, mga kasombreros. So, parang ganon. And how much more ang ultimate creator, ang mighty creator natin, yung pinaka sa lahat ng pinaka, mga kasombreros. He is eternal, He is the most powerful, unequal, unparalleled, and wala siyang kapantay. This verse is nestled within the rich tapestry of the 8th chapter of Romans, no, yun nga, mga kasombreros, no, and ang phrases dito na sinasabi niya, if God is for us, underscores the unwavering support in favor that God extends towards His children. So, kasi diba, if God is for us, kung para sa isang pamilya, diba, yung isang pamilya, talagang magtutulungan yan sila. So, kung may mga away sa nanay mo, or sa tatay mo, or sa kapatid mo, for example, so kung kayo ay united na pamilya, ay talagang ipagtatanggol ninyo ang bawat isa. So, ganun, mga kasunod. So, dahil tatay natin sa langit, we belong to the same one family, mga kasimbrers, na spiritual family. Ang Diyos natin ang ating nag-iisang tatay. So, kung sino man ang may manakit, kung sino may mga api, no? Ang Diyos natin ang ating tagapagtanggol. Grabe, no? Ang ganda nito. So, in today's tumultuous world, the assurance embedded in Romans 8:31 holds profound relevance. It serves as a beacon of hope in times of trouble, reminding believers that they are not alone in struggle. So, ito yung kasi, mga kasamaras, kapag tayo nag-iisa, parang manghihina tayo, di ba? Kunwari, nag-iisa tayo sa buhay, tapos may problema tayo. So, wala tayong nanay, wala tayong asawa, wala tayong kuya, ate, or sino man dyan na matawag sa loob ng bahay. Kapag tayo nag-iisa, mahirap. So, actually, isa rin ito sa mga reasons kung bakit umuwi ako sa amin. Kasi, meron akong kapatiran doon sa church sa Maynila, pero iba pa rin talaga ang pamilya, mga kasombreros, no? Kasi, syempre, no? Mapagmahal sila, yes, pero iba pa yung pamilya, isa lang talaga, mga kasombreros.
So, which is mahal na mahal ko naman sila, no? Kung kaya heartbreaking yung paghiwalay namin sa Manila, mga customers, nung uwi ako dito sa amin. So, ang verse na ito nag-empower sa atin na kapag tayo humaharap sa mga problema, pag merong unwavering faith, kung merong steadfast faith, kung merong strong faith, mga kasombreros tayo, habang humaharap sa problema at saka sa challenges ng buhay, ay magtatagumpay tayo because God is for us. Okay? God is with us, mga kasombreros. Kaya, mawala man ang lahat ng lahat ng meron tayo, basta ang Diyos, ang pamilya natin ay nandyan, mga kasombreros. We have everything. If God is for us, if God is with us, we have everything. Okay? Parati pa natin iisipin yun, mga kasembreros. So talaga totoo, no? Ako ay mag-isa lang nagtatrabaho dito. Syempre maliban sila nanay ko nandyan. Pero kasi sa isang sa vlogging industry, kapag ikaw ay content creator, dapat meron kang cameraman, meron kang pagpapaka-actingan, and so on. Pero ako lahat, sa awa ng Panginoon, gumagawa ng trivia, research, edit, mga kasembreros, ako lahat ang gumagawa. So sa awa ng Panginoon, binigyan tayo ng skill at ng knowledge, at saka wisdom, mga kasembreros, sa ating buhay. So in conclusion, Romans 8:31 beckons believers to trust in the unshakable support of God. Hindi talaga ito masashake, mga kasembreros. Ang mundong ito ay kaliwat ka naman ang calamities, ang disasters, mga kasembreros, ang gulo, but the Lord Himself is unshakable and His support is unshakable. Kapag kahit na nasa gitna tayo ng billion and trillion and millions of people, kapag tayo ay may pananampalataya individually at personally sa Kanya, nakikita niya parang magsashine ka, you are unique, you are distinct, mga kasembreros, sa iba because you have faith sa Panginoon. So, si Lord ang bahala sa atin if we have faith and we have personal relationships sa Kanya, mga kasembreros. Alright, salamat sa ating Word of God, ha? Nawa pa ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, protection na hindi natatapos at walang kapantay, mga kasembreros. Si Lord ang bahala sa atin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next time, mga kasembreros, paalam po. I love you.